Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon, binalik natin tong content natin tungkol sa IRS 2092S based Class D amplifier, no? Isang 500 watts dahil nga medyo nung nakaraang buwan tsaka ngayong buwan na to, medyo marami-rami na rin yung nagtatanong, no? Bali 5 na sila. Yung isang nagtatanong ay kung gagana ba raw yung supply niya na 55 volts DC. So para sa iyo sir, gagana po. Wala pong problema kasi yung required supply naman ng ganitong Class D amplifier ay nasa 51 up to 70 or 75. So yung 55 mo ay gagana po yon. Tapos dito naman, shoutout natin tong apat, sina Winibert Morales, Gilbert Badunol, tapos kay Husam Alray, tsaka kay New Vapor. Kaya yung kanilang mga problema, hindi magkakapareho. Yung isa naman ayaw tumunog, tapos yung isa ay nag-i-intermittent, yung isa naman ay katulad nung nabili natin dati na tumutunog siya, kaso mahinang-mahina. Okay? At bago tayo mag-umpisa, i-shoutout muna natin ang yung ating mga matagal ng kaibigan na hanggang ngayon ay sumusuporta pa rin simula nung mag-umpisa pa lang tayo. Shoutout kay napaka-supportive nito. Grabe yung support na binibigay nito. Shoutout sa iyo Ma'am Abit Valdez. Shoutout sa iyo ma'am, tsaka maraming salamat sa walang sawang support ang binibigay mo sa atin. Tapos shoutout na rin kay D Alan TV. Ito talaga yung isa sa mga pinakaunang nagbigay ng idea sa akin kung paano yung gagawin para makilala yung channel natin. So shoutout sa iyo Mr. D Alan TV. Ulitin ko, shoutout kay Ma'am Avet Valdez, tsaka kay D Alan TV. So ito na, So para kay Mr. Winibert Morales, Gilbert Badunol, Hosam Alray, tsaka kay New Beeper. Baka yung yung problema nyo kasi dito sa sinasabing mahina lang tumunog, baka katulad to nung nabili natin dati. Baka kasi hindi nyo napanood yung unang video natin, yung sinasabi ko sa inyo. Ito kasi, yung mahina tumunog, minsan nakabili tayo ng isang ganitong parehong circuit, kaya lang bakante, wala tong buffer circuit na to. Ayan, wala tong buffer circuit. Bakanting-bakante yan. Kaya tutunog man, mahinang-mahina. Ngayon, kung yung signal source mo ay mahina, so wala ka talagang maririnig na tunog. Ayan. Tapos yung ibang modelo naman ay walang ganitong heatsink. So, nag-iinit kasi itong IRS 2092 na to eh. Nag-iinit, nagbabaga din. Kaya kung aasahan mo lang yung fan na nakapatong dito, wala. Kasi yung pinalalamig nitong fan na to ay ito lang. Kaya yung hangin natatrap lang dito, hindi siya pumapasok dito sa loob. Kaya kung walang heatsink tong IRS natin, sisibakin talaga to. Kaya para sa'yo sir, kung yung sabi mo na ikaw ba yung nagsasabi na nagpuputol-putol tumunog or ayaw talaga tumunog, so pakicheck na lang dito, tingnan mo yung kung walang problema dito sa kanyang buffer, kung may supply ba to dito, tapos itong diode na to, tapos makikita mo naman kung may problema, pati yung dalawang transistor. At kung buo yan dito, may supply, tapos buo yung kanyang tinatawag na kanyang circuit, yung buffer circuit niya, punta ka dito, check mo tong mga surface mounted na to, at saka itong mga tantalum na capacitor kung walang short, tsaka itong diode na to. Okay? Tapos yung mga maliliit na surface mounted din, i-check mo. Kung wala, pwede mong palitan tong IRS. Subukan mo, baka ito lang yung problema. Para doon sa wala talagang tunog, tsaka yung doon sa nag-i-intermittent. Kasi dito, hindi naman kasi basta-basta bumibigay itong MOSFET na to. Dito basta-basta bumibigay. Bumibigay lang to kapag hindi na gumagana yung fan natin.
ito nag-o-overheat. Kaya suggestion ko para sa mga bago, mas maigi na maglagay ka ng ibang cooling fan maliban dito. Kasi ito din, pagsaksak mo pa lang ng supply, nagbabaga na agad tong kanyang inductor. Ito yung kanyang filter inductor. Nagbabaga na agad to, kaya kailangan natin na malamig din to lagi. So, mas maigi yung meron tayong tinatawag na cooling fan na nakatutok dito. So, ayan, para sa inyo sir, baka kasi yun lang yung problema ng mga item nyo. So, ngayon, ipaparinig natin to sa inyo, Subok natin. Para naman marinig nyo kung talaga bang gumagana yung natin. Itong tinatawag na circuit natin. Subok natin siya. So, lang tayo. Magtitest lang tayo sandali. Sandaling-sandali lang, iwas copyright. Tapos, abangan nyo na lang yung short video natin. Doon tayo magbibigay ng isang buong minuto na tugtog, doon sa short video. Sana ba yung screw natin? Sandali lang. Ayan, dito. Yan, para sa mga ka-viewer natin, kung meron man tayong hindi pa nabanggit, na katanungan at sagot, so mag-comments down below na lang. At sasagutin na lang natin doon. Yan siya. Okay. Excuse. So ngayon, saksak natin siya. Siya gumagana na. Tingnan nyo yung supply natin. Dito sa ating ginawang voltage doubler, So mag-check tayo AC. So tingnan nyo yung supply natin dito. Ayan. 23 volts kabila. 23 din. So paglampas ng natin, paglampas ng voltage doubler natin, so ito na ngayon yung lalabas. Ayan na siya. 61. Dito sa kabila naman, 60. Okay, so konti lang yung gap ng positive tsaka negative. Ngayon ipaparinig natin. Oo na nga, nga pala. Check natin kung para sa may mga nagtatanong din pala, yung mga lumang katanungan, kung bakit maugong yung sa kanila. Baka kako merong DC voltage sa kanyang out. So dito papakita natin na wala talaga yan. 0-0 yan. Ayan, Walang DC voltage sa out niyan. Malinis na malinis po yan. Ayan. So kapag binunot natin yan, kung mayroon bang pop, speaker pop, ayan, wala. So walang speaker pop. Nagkakaroon lang siya ng, kapag binunot mo, nagkakaroon siya ng 0.001 na wala, hindi mo maririnig si speaker yon. So ngayon naman, paano yung pag yung start up, kung mayroon bang tutunog sa speaker. So saksak natin. So meron tayong narinig, at ang lumalabas dito, ulitin natin. Okay, tanggalan natin. Saksak natin uli. Tingnan natin kung ilan. Ayan. So ang lumalabas ay lang, 0.2 volts. Tutunog man yung natin, tutunog man yung speaker natin sa umpisa, magkakaroon na siya ng speaker pop, pero hindi siya delikado dahil nga 0.2 volts lang. At kung gusto mo namang wala kang marinig na ganun, pag on mo ng power, so pwede tayo maglagay ng delay circuit.
doon sa amplifier out natin. Okay? So ngayon paparinig natin sa inyo kung paano siya tutunog. Okay? Malinis tumunog. Yan. Malinis, malakas kahit na yung supply natin ay nasa mga approximately 1 ampere lang. Okay? So hanggang dito na lang siguro tayo, no? So mag-comments down below na lang kung mayroon man tayong mga hindi nabanggit na mga sagot doon sa katanungan nyo. At doon na lang natin babawiin sa comment section. So maraming salamat. God bless at bye-bye.